Kung naghahanap ka kung paano mag-setup ng VPS hosting, para sa iyo ang video na to. My name's Charlie. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano mag-setup ng VPS hosting sa pinaka-affordable na paraan. Pag-usapan natin kung ano ba talaga yung VPS hosting, bakit mo siya gugustuhin, paano siya i-setup, and basically lahat ng kailangan mong malaman. So pagdating sa website hosting, may tatlong main options. Una, shared hosting. Pangalawa, VPS. At pangatlo, dedicated server. Yung shared hosting, parang nakabunk bed kayo sa isang malaking kwarto. Lahat kayo nagsishare. Pag may isang maingay or magulo, damay lahat. Yung VPS, isipin mo parang sarili mong apartment sa isang building. May sarili kang susi, sarili mong resources, ikaw yung nagsiset ng rules at hindi pwedeng galawin ng kapitbahay yung gamit mo. Tapos yung dedicated server, yun yung pinakamahal. Parang sarili mo ng bahay. Now, para sa karamihan ng tao, hindi naman kailangan ng dedicated server. Yung VPS, perfect na middle ground. Hindi siya ganun kamahal kumpara sa shared hosting. Pero mas marami kang makukuhang features at power. So kung gusto mo ng mas mabilis kaysa shared hosting, mas control sa setup mo at balak mo mag-run ng automations, bots, or mga ganung bagay, VPS is a solid choice talaga. And for me, marami akong sariling websites na nakarun sa VPS. Hostinger yung gamit ko at ipapakita ko sa inyo exactly kung paano siya i-setup. So kung i-click nyo yung link sa baba sa description, dadalhin kayo nyan sa page na to, or pwede nyo ring i-scan yung QR code sa page. Pareho lang pupuntahan yan. And ito talaga yung gamit ko for my VPS. Sobrang okay siya. Very affordable pa. At kung kilala nyo ako, alam nyo mahilig akong magtipid talaga. Siguro medyo iba na yung page, depende kung kailan nyo pinapanood to. Pero kung Black Friday season, usually may malaking sale sila. Kaya nire-recommend ko talaga na mag-sign up na agad para ma-lock in yung sobrang sulit na price. So i-click natin yung claim deal dito, lalabas ngayon yung 4 na VPS options. Para sa halos lahat ng nanonood nito, i-recommend ko yung KVM2 plan. Makikita nyo dito, $5.99 per month siya. Don't worry, papakita ko pa kung paano kayo makatipid ng mas malaki gamit yung coupon code. Yung plan na to may 2 vCPU cores, 8GB RAM, 100GB na sobrang bilis na disk space, at 8TB bandwidth. Para sa karamihan sa inyo, more than enough na to. Kung super taas talaga ng usage nyo, pwede nyong i-check yung KVM4 or KVM8 plans. Pero for this video, dito muna tayo sa plan na to. So i-click natin yung choose plan. Dito papiliin ka kung gaano katagal mo gustong gamitin yung plan. Strongly recommended ko talaga yung at least 12 or 24 months para ma-lock in mo yung mababang rate at makapag-save ka ng malaki. Pero syempre, piliin mo pa rin kung ano yung okay sa'yo. Next, punta ka dito sa have a coupon code. Ilagay mo yung Charlie Chang. Tapos click apply. Ayan, makasave ka pa ng additional 10%. So gaya ng makikita mo, halos 2 years ng VPS hosting for $130 na lang. Sobrang sulit talaga. Now, pwede kang mag-add ng daily auto backups. Kaya hindi ko na siya i-add dito. Sunod, piliin mo yung server location. Since nasa US ako, ito yung best option for me. Around 40 ms latency lang. In general, piliin mo yung location kung saan pinakamarami yung visitors ng site mo. Then, pipili na tayo ng operating system. Optional naman to, so pwede mong skip. Marami silang available na OS. May plain OS, tapos meron ding OS with panels na mas nire-recommend ko para sa karamihan kasi madaling gamitin. Kung may specific application kang gustong install, dito mo siya pipiliin. Kunwari, kung gusto mong mag-run ng N8N server para i-host yung workflows at automations mo, piliin mo yung option na to. Kung gagamitin mo lang yung VPS para sa WordPress website, ito naman yung pipiliin mo. Pero for this video, ipapakita ko muna sa inyo kung paano yung OS with panel. Ang pipiliin natin is Cloud Panel kasi, madali lang talaga siyang gamitin. Pero honestly, kahit alin dito, okay naman. DocPo, sikat, Coolify, sikat din. Easy Panel, very popular din. Pwede ka pang mag-show morph, pero for this video, Cloud Panel na lang muna tayo. And yes, free control panel to. So, i-click natin yung confirm, tapos continue. Dito, magre-register ka na ng account mo at ilalagay yung payment information. Once nasa dashboard ka na, magsisimula na yung setup ng VPS mo. Gagawa ka ng panel password. Ito yung gagamitin mo para mag-login sa control panel. May option din na mag-add ng SSH key. Pero for now, iiwan ko muna siya as is. Tapos click next. I-recommend ko rin na i-enable yung malware scanner. Free lang naman siya. Now, i-setup na natin yung VPS mo. At usually, around 5 minutes lang to. Kapag tapos na, ipapakita ko na kung paano i-manage yung VPS. So, pag kinlik natin yung button dito, dadalhin tayo nito sa Hostinger HPanel dashboard. Dito, makikita mo yung basic info ng VPS mo. Pwede mong palitan yung root password, pwede mong i-reboot yung VPS kung kailangan. Makikita mo rin dito yung ibang details ng VPS. Pag pumunta ka sa settings, pwede mo ulit palitan yung root password. I-reset yung firewall configuration, pati yung SSH configuration. Pero para sa karamihan sa inyo, hindi nyo na talaga kailangan galawin lahat ng to. Now, isang importanteng bagay sa VPS, pwede mong
palitan yung operating system anytime. So kung naisip mo na, gusto kong gumawa ng ibang setup, pwede kang pumunta dito at pumili ng ibang OS. Kunwari, pwede kang mag-switch to Coolify or CyberPanel, or pwede ka rin pumili ng specific application. Pero take note lang, pag pinalitan mo yung OS, mabubura lahat ng laman ng VPS. So really keep them in mind. Dito pwede mong i-check yung backups at monitoring. Sa plan mo, may kasama na siyang weekly backups. Pwede ka rin mag-upgrade kung gusto mo ng daily backups. And gaya ng makikita mo, bagong VPS pa lang to na sinetup ko para sa video na to. Kaya wala pang backups. Pero dito mo sila makikita once na meron na. Makikita mo rin dito yung server usage. Pag pumunta ka sa security, pwede mong galawin yung malware scanner. Make sure lang na active siya palagi. Kung gusto mong mag-add ng firewall, pwede mo rin gawin yan dito. Ito naman yung DNS manager. Malamang gusto mong mag-add ng domain sa account mo. Gawin natin yun. Siyempre, kailangan mo muna ng domain. Pwede kang kumuha kay Hostinger or kahit sa ibang domain registrar. Yung tutorial section sobrang helpful talaga. Kasi ang VPS, mas complicated siya kumpara sa shared hosting. So kung may questions ka, lalo na kung may specific na stuff, dito ka pumunta. Papakita nila step by step kung paano gawin. And honestly, ilang beses na tong nakasave sa akin. Kaya super recommended ko talagang gamitin tong resource na binibigay ni Hostinger. Balik tayo sa overview, tapos i-click natin yung manage panel. Dito na tayo makaka-login sa control panel. Ilagay mo lang yung details na ginawa natin kanina. Naupunta tayo sa sites, tapos click add site. Pwede kang pumili sa iba't ibang site types. Pero para sa karamihan sa inyo, WordPress site yung piliin. So click natin yun. Gagamitin natin yung narrativeloop.com. Tapos click create. Pag nandito na tayo sa site, kopyahin lang natin yung IP address, tapos punta tayo dun sa place kung saan pag-aari natin yung domain. For example, akin is sa Hostinger din. Ang gagawin natin is gumawa ng A-record. By the way, maglalagay ako ng link sa baba ng instructions kasi may iba't ibang ways kung paano siya gawin. So, iiwan lang natin to as is, i-paste natin yung IP address dito, tapos leave everything default. Then, click add record. Next thing na gusto mong gawin is pumunta dito sa SSL. Make sure na may naka-install na SSL certificate. Kung wala pang laman dito, punta ka sa actions. Click new, let's encrypt certificate. Tapos click create or install. Once nagawa mo na yan, maka-login ka na sa WP admin. Punta ka lang sa yoururl.com/wp-admin. Tapos gamitin mo yung login details na ginawa mo kanina. Alam ko medyo nagiging complicated siya bandang dulo. So kung medyo nalilito ka sa setup, honestly, gawin mo lang yung ginagawa ko. Puntahan mo yung mga resources at tutorials na binibigay ni Hostinger at sundan mo yung mga instructions nila. Maglalagay din ako ng link sa baba para doon. Pero take note, yung buong setup process talaga mag-iiba-iba. Depende kung para saan mo gagamitin yung VPS mo. Maraming specialized use cases ang VPS. Kunwari, kung gusto mong mag-run ng sarili mong N8N server, may specific na way para gawin yun. Maglalagay din ako ng link sa baba ng video kung paano eksaktong gawin yan. Yan mismo yung ginagawa ko sa VPS ko para makatipid ng malaki sa N8N. So ayan, sana nakatulong yung video na to. Again, depende sa use case mo. Mas okay talaga na i-install mo yung application na sakto sa kailangan mo. Strong recommendation ko talaga yung OS with panel. Kasi mas madali siyang gamitin. Unless super technical ka. Saka ka lang siguro mag-plain OS. Personally, sobrang solid ng VPS para sa akin. Dito ko na hino-host yung websites ko pati yung N8N server ko. Oo, medyo mas complicated siya kaysa sa shared hosting. Pero kapalit naman nun, mas mabilis at mas maraming resources. At mas may control ka pa. Parang sarili mong apartment kumpara sa nakabunk bed ka sa dorm. And gaya ng nakita nyo, sobrang affordable niya. Around this prices lang. Kaya anytime na may kaibigan ako nagtatanong, "Hey Charlie, ano magandang VPS?" Automatic Hostinger yung sinasabi ko. Yun yung gamit ko personally. Sobrang sulit, maraming resources at talagang bang for your buck. So again, may link sa baba para sa Hostinger. Make sure na gamitin yung code na Charlie Chang sa checkout para makasave ng additional 10%. Sana makatulong yung video na to sa pag-setup ng VPS nyo. At tandaan, the best way para matuto is kalikutin mo talaga siya. Mag-experiment ka, magkamali, ayusin. Doon ka talaga matututo. Kung may nakuha kang value sa video na to, make sure na mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Magawa ko ng maraming tutorials, videos about entrepreneurship, finance, at iba pang stuff para tulungan kayong mag-build ng financially successful na life. Salamat sa panonood and takits tayo sa next video. Peace!